Well, as a pastor and also one of the leaders din ng simbahan, I would like to apologize to you on behalf of the other church leaders na nakapanakit sa'yo by not being a godly example sa harapan mo. We're supposed to be the shepherd ng mga flocks o ng mga tupa, and minsan kami pa yung mga nagiging sanhi para maligaw yung mga tupa. Kaya although naatasan maging leader ng simbahan, tandaan mo rin, Ate Julie, tao lang din naman kami. So nanghingi ako ng tawad kung mayroong mga isang spiritual leader na nakagawa sa'yo ng hindi maganda o nakapag-example sa'yo. Tandaan mo lang din, tao lang din naman kami, nangailangan din mag-depend sa awa at grasya ng Diyos sa araw-araw. Having said that, okay naman yung nasabi mo, Julie, na mas lumalim ka sa pananampalataya mo no ikaw hindi na nagsisimba physically sa isang simbahan. Pagpatuloy mo lang yan. Ito naman yung lambing ko lang sa iyo, Ate Julie. Hindi sana tuluyang mawala yung fellowship mo sa ibang mananampalataya. Hindi ibig sabihin sa isang simbahan na komunidad, pero ang church naman is never about a building or an organization. It's the word church, ecclesia, means the gathered people of God. Ang dasal ko pa rin, makahanap ka pa rin ng isang komunidad na pwede mong ipamalas at i-practice yung pagiging anak ng Diyos. Sabi nga sa mga Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam mo, Ate Julie, hindi naman ngunit nakaranas tayo ng pangit na gupit sa isa o dalawang barberya, hindi ka na magpapagupit for the rest of your life. Hanap na lang tayo ng ibang barbero, tama po ba? You see, church is God's design, pero imperfect people po yung nagli-lead, kaya merong mga tao talagang sablay kang makikita, but doesn't mean hindi ka na magtitiwala sa simbahan na tinalaga ng Diyos. Diyan kasi sa simbahan, sa komunidad, Ate Julie, diyan mo ma-strengthen yung faith mo. Pag nag-iisa, okay yan. Pero pagka marami, mas may encouragement, merong accountability, mas mabilis ang paglago ng pananampalataya kapag meron kang mga kasama sa komunidad na mga legit, hindi lang magchichismis, hindi mag-uutangan. Pangalawa, community shapes your character. As iron sharpens iron, sabi sa Biblia, so one man sharpens another. Di ba sabi ni Jesus, love one another. Madali sabihin mapagmahal ka, pero subukan mo yung may makasalamuha ka na hindi ka mahal-mahal. Diyan mo malalaman talaga kung mapagmahal ka talaga, Ate Julie. Because it's only validated when you love an unlovable person. Doon mo masasabi talagang loving akong person. Pag nag-iisa, madali sabihin generous ka. Pero makasalamuha mo yung mga taong talagang paglalaanan mo ng pera at atensyon, then you can say you're a generous person. At pangatlo, last na po to, community shows the world who Jesus is. Nakikita ng mga outsider, ay ang ganda pala ng komunidad na talagang legit at genuine na nagmamahalan sa isa't isa. Sabi ni Jesus, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ate Julia, as I end, ang church ay hindi museum ng perfect people. Ito isang ospital ng mga broken, sinful, longing for God's grace every day. So sabay-sabay tayong maglakad patungo kay Jesus. At kapag nagmamahalan tayo sa genuine sa isang komunidad, nagiging testimony ito sa mga tao sa labas. So hindi mo kailangang mag-commit agad, Ate Julie, sa isang church. Subukan mong Bible study muna, prayer meeting, at tuloy mo lang yung personal devotion mo, and I'm sure you're gonna grow deeper pa sa relasyon mo. Christianity is both personal and communal at the same time. Mga Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob natin isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating palapit na ang araw ng Panginoon. Tayo magdasal, Panginoon. Kami po humihingi ng tawa dito kay Ate Julie kung naka-experience siya sa mga church leaders ng hindi magandang ehemplo. Pero Lord, again, Lord, itong church ay tinalaga mo. Sabi mo, I will build my church. The gathering of people and not to give up meeting together. Sabi mo nga sa iyong command. Kaya Panginoon, dinadalain ko lang si Ate Julie makahanap ng genuine at legit na church community na maipapamalas niya ang kanyang pagiging loving, pagiging pag-overlook ng offense, at pagiging forgiving pag nakasalamuha siya sa ibang mga tao. Salamat sa iyong kabutihan sa buhay natin, Julie. In Jesus' Today's name. Reflection Amen. with Pastor Jeff Eliscopides.